Makilahok at matuto. Makilahok at magtagumpay. Wikang sa kultura'y sumasalamin. Sama-samang tuklasin at pagyayamanin. Pagkakakilanlan ay pagtibayin. MTV MLE. MTV MLE sa radyo. MTV MLE sa radyo ay sumasahimpapawid. Ito ang MTV MLE. Radyo Eskwela. Isang mapagpalang araw sa mga mag-aaral ng unang baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa MTV MLE. Natutuwa kami na tayo ay muling magkakasama sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, Rosemary L. Rivera, mula sa Alicia, Isabela. Maliwanag ba ang dating ng ating broadcast? Siguraduhin ninyong komportable kayo at maayos ninyo kaming naririnig. Nakaupo na ba kayo ngayon? Mabuti kung ganon upang hindi kayo mangangawit at maayos kayong makasusunod sa ating pag-aaral. Bago natin simulan ang bago nating aralin, balikan muna natin ang pinag-aralan noong nakaraan. Bigkasin natin ang salawikain. Ang batang magalang, tuwa ng magulang. Ulitin nga ang salawikain mga bata. Ang batang magalang, tuwa ng magulang. Ang mga salitang magalang at magulang mula sa salawikain ay mga salitang magkasintunog. Magkasintunog ang mga salitang magalang at magulang. Ano na naman ang ibig sabihin ng magkasintunog? Ito ay mga pares ng salitang pareho ang tunog sa hulihan. Magaling! Tinatawag din itong magkatugma, gaya ng mga sumusunod na iba pang halimbawa. Aso, baso. Atis, batis. Dahon, kahon. Napakahusay at naaalala nyo pa ang nakalipas na aralin. Narito naman ang mga sagot sa ating pagsusulit noong nakaraan. Ang panuto ay kopyahin ang mga salitang magkasintunog o magkatugma sa bawat hanay. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay atis, kamatis. Atis, kamatis ang sagot sa unang bilang. Sa ikalawang bilang ay sako, buko. Ang tamang sagot ay sako, buko. Sa ikatlong bilang ay mani, mami. Ang tamang sagot sa ikatlong bilang ay mani, mami. Para sa ikaapat na bilang ay mata, lata. Ang tamang sagot ay mata, lata. At sa ikalimang bilang naman ay itlog, bilog. Ang tamang sagot ay itlog, bilog. Salitang magkasintunog ang pares ng salita na magkapareho ang hulihang tunog.
Upang malaman ang resulta ng ating pagsusulit noong nakaraan, alamin ito sa inyong tagapayo. Para sa matataas ang nakuha, ay binabati ko kayo. Ipagpatuloy pa ninyo ito. At para sa mga hindi nasiyahan sa nakuhang score, ay mag-aral pa ng mabuti. Huwag mawalan ng pag-asa sapagkat marami pa tayong pagkakataon. Taho kayo dyan! Di makatulog sa gabi sa kaiisip, damdamin ko'y mayroong lungkot hanggang sa panaginip. Oh, Berto, di ka ba nakatulog kagabi? Hindi nga ho, Kuya Pekto. Dala ho siguro ng lungkot ng pag-iisa dito sa bahay. Di ho kasi makalabas dahil sa COVID-19. Hay. Berto, may 3 bagay na dapat kang tandaan para maiwasan ng lungkot sa mga ganitong sitwasyon. Una, alamin ang dahilan ng iyong kalungkutan. Pangalawa, maaaring ipabatid ang iyong nararanasan sa mga taong malalapit sa iyo. Nariyan ang internet para makausap mo sila. At ang pangatlo, ilaan mo ang iyong oras sa mga bagay na ikaw ay magiging abala. Hindi lang pisikal na kalusugan ang mahalaga, Perto, pati pang kaisipan rin. Tatandaan ko yan, Kuya Pekto. Maraming salamat sa payo. Isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module bilang 5 para sa leksyon ukol sa pangalan at tunog ng bawat letra. Inuulit ko, ang leksyon natin ngayon ay tungkol sa pangalan at tunog ng bawat letra. Ilabas ito upang masundan ninyo ang tatalakayin ko. Sige, buklatin ito sa bahaging suriin. Sa itaas nito, nakalagay na narito ang mga letra ng makabagong alpabetong Filipino. 28 o 28 ang mga ito. Basahin natin. Sige nga, basahin natin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Binubuo ng malaki at maliit na letra ang mga sumusunod. Narito naman ang tunog ng bawat letra. Bigkasin natin. Tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Pakinggan ang sumusunod na letra at tukuyin ang tunog nito. S, S, M, B, B, K, K, L, N, O, P, P, V, V, R,
R. W. W. Tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Bigkasing muli ang mga letra at ibigay ang wastong tunog nito. S. S. M. M. B. B. K. K. L. L. N. N. O. O. P. P. V. V. R. R. W. W. Ano ang naramdaman mo habang ginagawa mo ito kasama ang iyong mga pamilya? Masaya, hindi ba? Dapat laging kilalanin ng tama ang mga letra ng alpabetong Filipino at mabigkas ng wasto ang mga tunog nito. Malaki ang maitutulong nito sa iyong pagkatuto sa pagbabasa. Tandaan na kapag ang letra ay nakasulat ng A, bibigkasin ito sa kanyang pangalan. Kung ang pagkakasulat naman ay ganito, A o A, may dalawang pahilis na linya sa magkabilang gilid. Ngayon naman ay isagawa natin ang unang gawain. Ating bigkasin ng wasto ang tunog ng mga sumusunod na letra. S, M, A, E, D. S. S. M. M. A. A. E. E. D. D. Nabigkas nyo ba ng may wastong tunog ang mga binasang letra? Magaling! Gawin din natin ang ikalawang gawain. Bigkasin ang bawat letra sa bawat item. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang bilang, ang letra o titik B. B, C, M. Para sa unang bilang, ang letra o titik B. B, C, M. Ito ay B. Sa ikalawang bilang ay ang letrang L. L, A, D. Sa ikalawang bilang ay ang letrang L. L, A, D. Ang ikatlong bilang ay letrang T. N, R, T. Ang ikatlong bilang ay letrang T. N, R, T. Ito ay T. Ang ikaapat na bilang naman ay letrang A. A, C, H. Ang ikaapat na bilang naman ay letrang A. A, C, H.
Ito ay A. At sa ikalimang bilang ay S. S, R, E. Sa ikalimang bilang ay S. S, R, E. Ito ay S. O, hindi ba kayang-kaya ninyong bigkasin ng wasto ang mga letra? Tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Ngayon naman ay isulat sa malinis na papel ang mga malaki at maliit na letrang babasahin ko. Mga bata, anong dapat gawin? Tama! Isulat ang malaking letra at katabi nito ay maliit na letra. Dali! Kunin na ang papel at lapis. Babasahin ko. Makinig ng mabuti. Para sa unang bilang. H. Paano ang itsura ng H? Malaki at maliit na letra, ha? Sa ikalawang bilang. S. Paano ang itsura ng S? Sa ikatlong bilang. P. Paano ang itsura ng P? Sa ikaapat na bilang. F. Paano ang itsura ng F? At panlima. M. Paano ang itsura ng M? Magaling! Ganyan nga. Magsanay pa ng pagsulat, mga bata. Yung matuwid at mabilog upang mas magandang tingnan. Naku, ang lakas na ng hangin. Paparating na ata talaga ang bagyo. Mabuti na lang, nakita ko ang listahan ng mga dapat ihanda kanina sa Facebook ng DepEd. Ito ay ang tubig, pagkain, ID card, mahalagang dokumento, flashlight at baterya, posporo at lighter, first aid kit, kutsilyo, radyo, kumot, banig, lubid, gamit panligo, at ilang mga damit. Tawagin man kami para sa agarang paglikas, handang-handa kami. Maging handa sa anumang sakuna. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Edukasyon at ng himpilang ito. Ilabas ang inyong kwaderno at tayo ay magkakaroon ng pagsusulit. Pakinggang mabuti ang mga panuto. Ang unang bahagi ay binubuo ng 5 bilang at ang ikalawang bahagi ay binubuo ng 10 bilang. Lagyan ang inyong kwaderno ng bilang 1 hanggang 5 para sa gawain A, sa unang gawain, at 1 hanggang 10 para sa gawain B, o ikalawang gawain. Nauunawaan ba? Para sa gawain A, ang unang gawain, gawin ito. Gumuhit ng puso sa bilang na babanggitin kung tama ang tunog ng letra at bilog naman kung mali ang tunog. Maliwanag ba? Simulan na natin. Sa unang bilang. A. Sa unang bilang,
A. Puso ba o bilog? Para sa ikalawang bilang. M. M. Para sa ikatlong bilang. R. R. Para sa ikaapat na bilang. Y. Y. Para sa ikalimang bilang. F. F. Heto naman ang gawain B. Nakasulat na ba kayo ng bilang 1 hanggang 10 sa kwaderno? Sa mga bilang na yan ilalagay ang sagot. Iguhit ang check sa bilang kung ang ipinapakita o sinasabi ay pangalan ng letra. At X naman kung ang ipinapakita o sinasabi ay tunog ng letra. Nauunawaan ba? Para sa unang bilang ay G. Sa unang bilang ay G. Para sa ikalawang bilang ay Q. Sa ikalawang bilang ay Q. Para sa ikatlong bilang ay nakakulong sa 2 linyang pahilis. Sa ikatlong bilang ay Para sa ikaapat na bilang ay K. Sa ikaapat na bilang ay K. Para sa ikalimang bilang ay Z. Nakakulong sa 2 linyang pahilis. Sa ikalimang bilang ay Z. Para sa ika-6 na bilang ay F. Sa ika-6 na bilang ay F. Para sa ika-7 bilang ay V. Nakakulong sa 2 linyang pahilis. Para sa ika-7 bilang ay V. Para sa ika-8 bilang ay C. Nakakulong sa 2 linyang pahilis. Sa ika-8 bilang ay C. Para sa ika-9 na bilang ay H. Sa ika-9 na bilang ay H. Para sa ika-10 bilang ay P. Nakakulong sa 2 linyang pahilis. Para sa ika-10 bilang ay P. Wow! Ang gagaling ninyo! Diyan na nagtatapos ang ating pagsusulit. Siguraduhin napunan nyo ang mga puwang nakailang sagutan ha. Kung may tanong kayo o nais linawin, isulat nyo na rin ang mga ito sa inyong kwaderno. Isama nyo na rin ang inyong mga pagbati. Tayo ay mag-aral sa loob ng ating tahanan. Sa radyo ay mag-tune lang, tiyak ika'y may matututunan. Pagkat sa gitna ng pandemya, tayo pa rin ay magkaisa.
pag-asa ng ating bayan. Isa pusong pagkatuto ng matupad ang pangarap mo. Pagkat sa gitna ng pandemya, tayo pa rin ay magkaisa upang masigurong bawat bata ay bumabasa. Halina't matuto gamit ang ating radyo, pakinggan at unawain, aralin na ituturo. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela. Tayo ng lahat makinig. Halina't matuto gamit ang ating radyo, pakinggan at unawain, aralin na ituturo. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela. Tayo na, tayo na, tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na, tayo na, tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Pwede rin kayong mag-request ng kantang nais nyong marinig sa ating paralang panghimpapawid. Isulat lang sa inyong ipapasang kwaderno o notebook. Uulitin ko, huwag nyong kalimutang ipasa ang inyong pagsusulit ha. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas maunawaan nyo pa ang ating aralin ukol sa pangalan at tunog ng bawat letra, basahin nyo ang bahaging karagdagang gawain sa inyong module. Tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Ang susunod nating aralin ay tungkol sa pagpapahayag ng isang ideya sa pamamagitan ng mga iba't ibang simbolo. Siguraduhing laging tumutok sa ating paralang panghimpapawid tuwing Lunes hanggang Biyernes, mula alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. Hanggang sa muli, ako si Rosemary L. Rivera. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Paalam! Tayo na, tayo na, tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na, tayo na, tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!